Hi everyone, this is Ivy Martinez of www.ivymartinez.com and welcome to my video. So, kumusta ka na? Ano man ang ginagawa mo? Sana nasa mabuti kang kalagayan. Today, gusto ko ituro sa'yo o i-share sa'yo ang isa sa marketing task or strategy na dapat ina-apply mo sa business mo. Alam mo na yung bagay nito, kaya lang baka hindi mo siya masyadong nagagawa o nabibigyan ng importansya. So, ano ba yung bagay na ito? Ito yung salitang follow up. Okay? So, isa sa pinaka-importanteng marketing task sa kahit anong business, yung pag-follow up mo sa prospects or leads mo. Okay? So, whether isa kang network marketer, isa kang affiliate marketer, isa kang real estate agent, or sabihin natin isa kang traditional business owner, kailangan ginagawa mo yung ng tama yung bagay nito. Okay, so following up is an essential step para makapag-build ka ng relationship sa prospects or clients mo at magawa mong ma-direct ito sa selling stage ng business mo. So, kung hindi mo ito ginagawa sa mga prospects or leads mo, then, sinasabi ko sa'yo, you're just wasting your time, you're just wasting money and effort. No? Sabihin natin, nakipag-meet ka sa kung saang lugar, pero hindi mo ginagawa yung bagay na to after mo silang ma-meet. Okay? So, sabihin natin, naglaan ka ng time to talk with them, to chat with them, pero hindi mo sila na-follow up. Then, wala rin. O hindi mo rin sila maka-close into sales. In reality, kahit na nagpakita na sila ng interest doon sa business, opportunity na in-offer mo or services or products na pinopromote mo, hindi agad sila bumibili. Diba? So, some people actually naggagawa pa yan ng research or sabihin natin nagda-doubt pa sila. Okay? So, ano ba yung dapat mong gawin? So, bilang marketer, kailangan kanilang kilalanin. Okay? Bilang marketer, you need to work on building the like and trust between you and the prospects, no? Ito yung marketing mantra na natutunan ko na dapat mo ring isipin, no? People will buy or only buy from the people they like, they trust, and they know. Okay? So, don't assume. So, bakit ko ba sinasabing huwag ka mag-a-assume? So, huwag kang umasa na nagbigay ka na ng calling card numbers, nagbigay ka na ng contact number mo o kaya email mo sa kanila, kukontakin ka nila. No, don't assume. You need to follow up. Okay? So, huwag ka ding mag-overthink. No? May mga marketer kasi na iniisip nila na kapag ginawa nila yung pag-follow up, no, ay iniisip nila na maaring makulitan yung prospects o leads nila, no? Kaya yung iba, once lang nag-follow up, o di kaya, nag-follow up, pero nung hindi na naka-receive ng response from the prospects or leads, nag-give up na sila. Okay? So, ang lalapan nito, hindi pa sinusubukan ng iba, nag-iisip na agad sila na, wala akong mapapala dyan o hindi yan interesado. Okay? Why follow-up is important? Siyempre, hindi mo naman malalaman yung end result ng isang bagay kung hindi mo ito gagawin o alamin. No? Sa pag-follow up, magkakaroon ka ng chance na ma-evaluate yung business opportunity, services o products na in-offer mo. No? Dahil sa pag-follow up, makukuha mo yung feedback sila. Malalaman mo kung gusto ba nila in-offer mo, ano ba yung magiging benefits ito sa kanila, o makakatulong ba ito sa kanila. So, sa pag-follow up din, magkakaroon ka ng chance to build connections with them. Okay? Magkakaroon ka rin ng chance na malaman kung ano yung mga problema nila, at dahil dito, pwede mong matulungan sila at masolve yung mga problema nila. Kumbaga, ikaw yung magiging solution provider. O, sabihin natin sa isang pelikula, ikaw yung hero nila. Ikaw si Superman. Yan. Ikaw si Darna o Batman ng buhay nila. At kapag nagawa mo yon, I'm sure na makapag-build ka talaga ng trust at connection sa mga prospects or leads mo. In short, knowing is much better, no, than not knowing. No, huwag mong gawing manghuhula yung sarili mo.
So, ang gawin mo lang ay mag-follow up ka in a good way at for sure masasanay ka rin, no? Kapag nagawa mo ito, makapag-build ka ng trust at ang pinakamagandang result ito sa'yo ay magjo-join sila sa business mo or bibili sila ng products na ino-offer mo. No, malaking magiging tulong nito sa'yo, no? Makapag-generate ka consistently ng sales. Pero there are things na kailangan mong i-consider sa pag-follow up. First thing to consider, demonstrate value before sales. Paano ba to? Halimbawa, to. Kamusta Pedro? CIV to. Kailan ka nasasali sa team ko? Sali ka na, malaki ang kikitain mo dito. Okay? O, kaya, kamusta Pedro? CIV to. Makapag-decide ka na ba kung kailan ka bibili ng product? Bili ka na, sayang, maganda pa naman ito. So, doon sa unang halimbawa na ipinakita ko, kung mapapansin mo, no, kung ikaw yung prospect o lead, parang nararamdaman mo na bebentahan lang ako nito, 'di ba? So parang tuloy nag-aalangan ako ngayon na mukhang kikitaan lang ako nito. 'Di ba? Pwedeng ganun yung maramdaman mo kung ito yung approach na ibinabato sa iyo ng isang tao. So bakit hindi mo ito i-change sa mga ganitong way? Kamusta Pedro? Si Ivy to. Alam mo ba na isa sa napansin kong problema ng isang marketer, hirap sila magkaroon ng result sa business nila. Na-experience mo rin ba ito? O, kung di ka busy, I'm going to send you an email with some information about how you can produce results in your business. Sana makatulong ito sa'yo. Okay, kung ganito yung approach mo, mararamdaman ng prospect o lead mo na gusto mo siyang tulungan. So, ikaw yung tao na makapag-provide sa kanya ng kailangan niyang solusyon doon sa problema niya. So, in that way, makapag-build ka, diba, ng trust doon sa iyong prospects o lead. Second, to consider the potential of that prospect. So, you should not spend too much following up sa prospect na hindi naman interesado. So, hindi na nga interested, kinukulit-kulit mo pa. So, lalong lalayo yung loob niyan. No, lalo na kung may ginagawa ka ring iba o nagtatrabaho ka, you only have a limited number of hours in a given day or week. Kaya, mahalaga talaga na ma-manage mo yung time mo accordingly. So, don't waste time to those people. No? Move forward, just keep generating prospects and leads. Alalahanin mo lang ito, no? The more na valuable ang prospect mo or lead mo, the more na i-follow up mo sila at get in touch with them. No, don't chase people, no. Just follow up, follow through and add value to their business at sa buhay nila. Ngayon, paano ba ang mag-follow up? Maraming options ang pwede kang gawin para ma-follow up ang prospects or leads mo. First, you can send follow-up through an email. So, kung meron kang email list ng prospects, napakadali sa'yo para padalhan sila ng value o information na pwede nilang malaman at makatulong sa kanila. Madali mong may po-promote yung product o business opportunity na in-offer mo. So, meron tayong tinatawag na autoresponder na magagamit mo for email marketing. Second option, you can send them a message or call them through their contact number. So, halimbawa, nag-share ka ng isang video na nagpo-promote ng business mo or products na in-offer mo. So, paano mo ba ito ipa-follow up? No, ask them first. Kung napanood na nila yung video or natapos na ba nila panoorin yung video. So, ano ba yung nagusto nila doon sa video na napanood nila? So, through that way, nakakapag-reach out ka sa kanila at nakakapag-build ka ng connections with your prospects. At kung meron kang mga katanungan, so, maaari mong itanong sa prospect mo kung pwede mo ba siyang tawagan. Kung tatawagan mo yung prospects o lead mo, make sure na itanong mo muna sa kanya kung pwede ba siya tawagan that time. So, hindi mo naman kasi alam kung busy ba siya o may ginagawa siya. So, nangyari kasi sa akin yan one time. O actually, may mga ilang beses na rin na may nag-offer sa akin ng business opportunity. Tapos, ilang beses niya na ako tinext. Dahil nga nasa work ako nun,
at busy ako sa work ko at may meeting kami, tinext niya na ako na ilang beses at hindi pa siya nakontento dahil hindi nga ako nakapag-response, ay tinawagan niya na ako. So, yung naging dating sa akin is medyo na-off ako kasi nakukulitan ako, no? Sana inantay niya muna yung response ko. So, posibleng mangyari o maramdaman rin niya ng prospects o leads mo. Kaya, ang maganda, itanong mo muna. Kung hindi pwede mo siya tawagan that time, okay lang yan. Itanong mo yung oras o kaya araw na pwede mo siyang tawagan para makausap mo siya. At kung pwede mo siyang tawagan that time, di mas maganda, explain mo naman ng maayos sa kanya yung in-offer mo. O kung meron naman siyang katanungan sa business mo, linawin mo itong mabuti sa kanya. At possible yon, magkakaroon siya ng interest sa in-offer mo. At kung mangyayaring magkaroon siya ng interest, i-direct mo na ito smoothly into closing sales. Alright? Sana may natutunan ka sa itinuro kong ito sa'yo, no? Sana makatulong ito sa'yo, makapag-generate ka ng resulta sa business mo. At syempre, para makapag-follow up ka pa ng maraming tao, aralin mong mabuti yung prospecting skills, no? Dapat tuloy-tuloy ka lang nagge-generate ng prospects o leads, no? Aralin mo kung paano sila mapapapunta sa website mo, sa link ng business o products na in-offer mo, no? Kung gusto mo pa itong matutunan, meron ako mga training na makakatulong sa iyo para lalo mong matutunan yung mga skills at effective marketing strategies na dapat i-apply mo sa business mo. Okay? So, i-click mo lang yung link na i-provide ko dito at sundan mo lang yung step inside. Okay? Once again, this is Ivy Martinez. See you on my next video.